Talaga nga pong sa huling taon ng ating panunungkulan, natapat sa atin ang ilan sa mahalagang komemorasyon. Nitong nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ngayon naman, nagbubunyi tayo para sa ika-30 anibersaryo ng ating Presidential Security Group. Mainam po sigurong idiin ko ang sitwasyon ng ating sandatahang lakas sa ilalim ng diktadurya. Noong araw na pinaslang ang aking ama, pinatawag ng maagang-maaga sa Malacanang Park ang head ng Aviation Security Command noon na si General Ludar Custodio. Sa pagkakaunawa natin, at ang sabi po nila, merong iba't ibang operational plan ng inahanda sa pagbabalik ng aking ama. At hinihintay na lang kung ano sa mga planong hinanda ang ipatutupad sa pag-uwi niya. Magtataka ka talaga. Kung handa na ang mga plano, bakit hindi na lang niradyo ang utos? At kailangan pang magkaroon ng personal na meeting dito po sa Malacanang. Noong mga panahong yun, kumbinsido ako, mayroon ng maitim na balak laban sa aking ama. Ang gusto ko pong idiin dito, yung AFP at kapulisan noon, lalo na ang Presidential Security Command, tila ba naging private army o Praetorian Guard ng nakaupo sa pwesto. Isipin ninyo, ang kabuang bilang ng Presidential Security Command, tinatayang nasa 15 hanggang 20,000 katao o halos 10% ng pinagsamang pwersa ng ating uniformadang hanay noon. Bukod sa tila pagiging labas nila sa anumang saklaw ng batas, para bang ang tanging naging tutok nila noon ay ipatupad ang anumang naisin ng diktador. Baka marami sa atin na nakalimot na. Ultimo treasure hunting, kailangan po ng permission ng Presidential Security Command. Kita naman po ninyo ang malaking pagkakaiba ng Presidential Security Command ni Ginoong Marcos at ng Presidential Security Group na itinatag ng ating ina at pinamunuan ng dating Colonel Voltaire Gasmin matapos ang EDSA. Sa ilalim ng kasamahang bolts, bagaman lumiit ang bilang ng PSG na masasabi nating niwala pa sa 10% ng dating laki ng Presidential Security Command, talaga namang naging profesional at magiting ang inyong hanay. Naalala ko pa dati, ang mismong security detail ng aking ina, noong panahon ng kampanya bago ng snap election, may daladalang mga clutch bag. Laman, boteng binalutan ng tuwalya para magmukhang may baril at kahit papano ay magdalawang isip ang may masamang balak laban sa aking ina. Di po ba noon, pagkatapos din ng diktadurya, parang tinangay ang lahat ng makagamitan dito sa inyong kampo. Miski jealousy at doorknob, hindi pinatawad. Ang Ministry of National Defense naman, tila napunta na sa kanila lahat ng armored assets at pag nire-raid doon sa tinatawag na mga armory ng Marcos loyalists, napupunta po sa kanila at hindi sa Logistics Command ng AFP. Ultimong fun run po nila, sinama pa yung armor. Buti na lang at talagang maasahan ang dati niyo pong group commander dahil lang dumating kasagsagan ng kudeta noong 1987, may armored assets na rin ang PSG. Alam po niyo, naalala ko anong panahon na yun, may hukay dito sa loob ng inyong kampo nung una ko napasukan. Tinanong ko bakit may hukay. Ang sagot sa akin ay binunot raw po yung puno. Itinanong ko bakit kailangan bunutin yung puno. Ang sagot, may nagtanim raw po noon, inuwi na nila sa kanila. Noong mga panahon pong yun, hindi lang abilidad ng PSG ang nasukat, kundi ang mismo ninyong mga prinsipyo. Sa harap ng kudeta, ang tila naging tanong sa bawat kawal noon, papanig na lang ba sa mga nakasama mo sa PMA o sa barracks? O doon ba ako sa taong bayang dapat kong protektahan? Alam na nga natin kung saan pumanig ang ating magigiting na kawal. Walang iba kundi sa sambayanan. Sa mga panahong iyon na matinding tensyon, napatunayan nga ninyo ang makatagang sinabi ng aming ina ng kauna-unahan ninyong anibersaryo. And I quote, "The armed forces as a whole are the shield and sword of the Republic. But the Presidential Security Group has been the breastplate protecting the heart of the Republic." Close quote. Nitong nakalipas naman na halos 6 na taon, wala na ngang ibang mas naging saksi sa positibong transformasyon ng PSG, ng inyong dedikasyon at profesionalismo kung hindi ako mismo. Kanina ay nabanggit na ating group commander ang nangyari sa Zamboanga. Isang halimbawa na lang nga po ang Zamboanga Siege noong taong 2013.
Sa pagkakaalala ko po, dadalawang linggo pa lang na talagang group commander si Raul Ubando. Galing po sa huwarang liderato ni Chito Dizon. Sa kabila nito, matagumpay ang nagiging pagmamando at pagbabantay natin at ang maaksyon natin sa lugar ng bakbakan. Alam niyo naman po, di ko ugaling humingi ng trabaho hindi ko kayang gawin. Pero ang unang sabi ni group sa akin noon, Sir, pupunta tayo doon sa stadium. Di natin na-panel ang stadium, di natin alam kung sino ang nandyan, at nasa mortar range rin po ng kalaban ang tinurugan ng stadium. Naalala ko nga po, nung ako'y sinundo ng isang sasakyan bulletproof, talo pa yung ating ginagamit sa pang-araw-araw dahil ito pong sasakyan, meron pang deadbolt sa loob. Sabi ko, kakaiba yata talaga sitwasyon dito sa Zamboanga. Tugon ko po sa ating group commander na bagong-bago nung panahon yon. Kailangan natin mag-lead from the front. Kailangan tayo ng ating mga kababayan. Kailangan makita lang hindi sila nag-iisa. Gawin mo ang kaya mong gawin. Bahala na ang Diyos sa atin at sa hindi natin kaya. Ang tanging sagot naman po ng ating butihing group commander, yes sir, wala na mahabang debate, wala nang pag-aalinlangan, ginawa ang nararapat. At nakita nga naman po ninyo, talagang nagpakitang gilas ang ating group commander at ang buong PSG, kaya naman naging matiwasay at matagumpay ang operasyon natin yun sa Zamboanga. Lahat nga ng pinasok nating alanganin, nariyan kayo lagi at nakabantay sa kaligtasan ko po. Mula sa nabanggit na krisis sa Zamboanga, lindol sa Cebu at Bohol, Bagyong Yolanda, pagbisita ng mahal na Santo Papa at ni Pangulong Obama, sa pagtsak ng seguridad ng mga dumalo sa APEC, hanggang sa pagbiyahe ko sa loob man o labas ng bansa. Paulit-ulit na meron tayong profesional na PSG na binibigyan ng katatagan at kapanatagan ang loob ng Pangulo para magawa ang kailangan gawin, miski gaano pa katindi ang hamon. Idagdag ko pa, di ba pwede naman kayong nangabuso dahil dikit kayo sa nasa pwesto, di umano, tulad ng iniisip ng ating mga pinalitan. Pero ni minsan di ko naramdaman na kumikilos kayo para sa anumang biyaya, bagkus alam kong tumitindig kayo para tunay na makaambag sa inalalatag nating reforma. Kaya nga, di tulad ng iba, di lang tayo basta nagsasabing babawasan natin ang problema. Sa tulong ninyo, tunay na nababawasan na natin ang mga suliranin ng ating mga kababayan. Isa nga lang matibay na patunay sa mahaba nating listahan, ang 7.7 milyong kababayan nating naiyahon na sa kahirapan. Kaya naman, sa inyong lahat, kailanman, huwag ninyong titingnan ang inyong trabaho bilang trabaho lang. Palagay ko, kung minsan kayo mismo nakakaligtaan o hindi natatanto ang lawak at lalim ng saklaw ng inyong serbisyo. Dahil sa inyo, panatag ang loob ko sa aking seguridad, kaya't nagagawa kong makapagsilbi ng buong buo sa ating mga boss. Ito na nga lang ang hiling ko sa inyo. Sa susunod na pagkakataong tutungo tayo sa iba't ibang sulok ng bansa, kung saan nakakapaghatid na tayo ng konkretong pagbabago mula sa mga kalsada at tulay na dekada-dekada nang hinihintay ng ating mga boss. Sa mga sityong matagal nang nabalot sa dilim at ngayon ay nabibigyan na natin ng liwanag, hanggang sa mga kulang ng silid-aralan na itatayo na natin para sa mga kabataan. Gusto kong tumindig kayo, tumingin sa mga ito, at buong loob na sabihin sa inyong sarili, kabilang ako sa pagbabagong ito. Ambag ko ito para sa Pilipinas, para sa Pilipino ngayon at sa mga susunod pang salinlahi. Kay Secretary Bolz Gasmin, kay dating PSG Commander Chito Dizon, sa kasalukuyan nating group na si Rear Admiral Raul Ubando, sa mga pinangalanan natin sa araw na ito, at sa bawat isa sa inyong buo-buo ng ating Presidential Security Group, wala akong ibang salitang maisusukli sa inyong wagas na serbisyo kung hindi maraming salamat. Salamat sa araw-araw na pagsiguro sa kaligtasan ko ng aking pamilya. Salamat sa pakikiramay sa hirap at ginhawa sa trabaho, kahit pa alam ninyong mas madalas sa hirap ang pinagsasaluhan. Salamat sa pagturing ninyo sa akin, hindi lang bilang inyong Commander-in-Chief, kundi pati na rin bilang kaibigan at kapamilya. Salamat dahil nariyan kayo, mas epektibo kong naisa sa buhay ang atas ng ating mga boss na ipaglaban ang malawakang pagbabago sa lipunan. Salamat dahil sa inyo, narating natin ang puntong ito ng ating kasaysayan at naaabot na natin ang matagal na nating pinapangarap na Pilipinas. Marami na nga pa tayong pinagdaanan. Marami ng mga dumating at mayroon ding lumisan. Kasama sa pagunita natin sa araw na ito
ang bawat kasapi ng PSG noon hanggang ngayon. Kabilang po dito ay isa sa ating kasamahan na nagpaalam sa atin nito lang nakaraang taon. At aking pong naging katuwang sa mahigit isang dekada na si Bong Puyunan. Bong, tunay nga sinasalamin mo ang simple ngunit tapat at maaasahang serbisyo ng isang tunay na kasapi ng PSG. Nasaan ka man ngayon, tiyak kong binabantayan mo pa kaming lahat. At maraming salamat rin sa iyo. Mga kasama, 121 araw na lang ang nalalabi sa aking termino. Buo ang tiwala ko sa natitirang panahong magkakasama tayo hanggang sa madarating panahon. Patuloy ninyong isa sa buhay ang mga prinsipyong gabay ng PSG sa paglilingkod. Ang motto ninyong integrity, service, and excellence ay hindi na lang mga salitang nakapaskil sa inyong tanggapan o nakasulat sa papel. Habang buhay na itong nakaukit sa puso't isipan ng Pilipino sa pagtingala sa inyo bilang kalasag ng Pangulo at kawal ng bayan. Ngayong ika-30 taon ninyo at ang huling anibersaryo makakaharap ko kayo bilang Pangulo ng Pilipinas, hayaan ninyo damang idiin ko. Simula ng pag-upo ko sa pwesto sa bawat sandali ng paglilingkod hanggang sa pagkakataong ito, ni minsan ang pagiging kalasag ninyo hindi ko naramdamang humina o tumamlay. Bagkus lalo pang tumatag at tumitibay. Talagang saludo ako sa inyong lahat. Sabi nga ng dating pinuno ng Presidential Escorts na si Bodet Honrado, na tinaguriang Siho Pihe. Noong patapos na ang termino ng aking ina, and I quote, mangyari na mangyayari, taas noo kong at taas noo tayong aalis dito. Ngayon naman kaharap ko kayo, ang masasabi ko sa inyo, balang araw sa inyong pag-alis sa hanay na ito, buo ang loob ko. Taas noo rin ninyong sasabihin, ginampanan ko ang aking tungkulin, lampas-lampasan pa sa inaasahan sa akin. Sa inyo at sa buong hukbo ng Presidential Security Group, isang napakalaking karangalan ang maging pinuno at Commander-in-Chief ninyo. Maligayang anibersaryo sa inyong lahat. Maraming salamat po.